Mahigit 9 milyong piso. Ganyan na raw kalaki ang utang sa parking na dapat bayaran ng mga may-ari ng 12 junk airplanes o yung mga eroplanong hindi na pwedeng paliparin. Nabubulok at nakakasagabal na raw ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport. Plano ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ipasubasta o ipa-auction na ang mga pyesa ng mga eroplano para mapakinabangan. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, kung ang kotse ay may bayad ng parking, imagine na lang natin kung paano o kung magkano ang parking dito sa mga dambuhalang mga eroplano. At gaya nga nabanggit mo sa NAIA ay isang dosenang mga junk planes ang umabot na sa milyong piso ang halaga ang parking fee at ginagawa na ng paraan ngayon para madispatcha ang mga ito. Minsan daw kinilalang hari ng himpapawid, pinakamalaki at pinakamabilis sa ere noong dekada 50. At ngayong vintage na, dadalawang Super Constellation airplane na lamang daw ang natitira sa buong mundo. At ang isa, narito sa ating bakuran, kinakalawang at nakatiwangwang sa halos 2 dekadang pagkakaparada rito ng Super Constellation. Halos kainin na lang lupa ang mga gulong nito. Sa gilid ng runway ng Ninoy Aquino International Airport, 12 junk airplanes kung ituring ang tila mga tagamasid na lamang sa operasyon ng paliparan. Ang original count was 17 and since 2010 naalis na yung iba, na-transfer sa ibang sites naman yung iba. Ay condition na nila, marami ng sira, marami ng eyesore. Hindi na raw airworthy o maaari pang paliparin at phase out na ang modelo ng mga naturang eroplano. Makailang beses na raw nakipag-ugnayan ang Manila International Airport Authority sa may-ari ng mga ito. Pero kung ang ilan hindi na raw muling nagparamdam pa, ang iba ni hindi na raw matuntun. More importantly, kailangan namin yung area. Kasi ang daming kailangan ng airlines na space. Very significant because ito nasa loob to ng air side. It could be used for airline hangars. Tomorrow we will have an 8:30 meeting is to ask the owners to remove these aircraft na hindi na airworthy at their own expense. Isang solusyon na pinaplano ng Airport Authority ngayon, i-auction o isubasta na ang mga junk airplanes. Ang estimated na halaga ngayon ng 12 junk aircrafts aabot sa 15 milyon. Hindi libre ang pagpark ng eroplano dito sa NAIA at ayon sa airport authorities, bagaman ang ilan sa mga eroplano dito ay may 1 dekada lang nakatiwangwang dito sa ating airport. Sa taong 2010 sinimulan yung pag-charge o yung pagkwenta ng parking fee at hanggang sa ngayon ay pumapatak pa rin ang metro. 9.4 million pesos and counting. Ito na ang utang ng mga may-ari sa parking ng 12 eroplano. Pero ang malawak na espasyong kinakain ng mga junk aircrafts, mas marami pa raw sanang pakinabang kaysa maging tambakan. Jessica, nagsumiti na ng petisyon ang Manila International Airport Authority sa CAAP para magkaroon nga ng auction itong mga eroplanong ito. Ang target daw ay by next month, sana magkaroon na raw ng auction at target din na bago matapos ang taon ay madispose na ang mga eroplanong ito. Jessica? Junk na talaga yung mga yan, Cedric. Wala nang maisasalbang parte man lang para magamit ng iba pang mga eroplano? Well, actually, Jessica, junk lang yung naging tawag kasi medyo nakatambak na sila doon. Pero kung tutuusin, hindi na sila airworthy, hindi na sila pwedeng paandarin. Pero marami pa sila mga purpose. Yung mga pyesa daw, yung mga materyales, pwede pa yung makuha yung mga scrap. Pwede rin daw siyang gawing collection ng mga collectors kasi mga vintage ito. At pwede rin daw siyang gawing models doon sa mga aviation schools para mapag-aralan yung ganitong mga modelo ng aeroplano, Jessica. Okay, 9 million ang utang nila sa parking. Pag ibibenta lahat yung junk aircraft na yan, kikita sila ng 15 million. So may 6 million pang paghahati-hatian yung mga may-ari.
Tama yan, Jessica, pero depende pa rin yan kasi sa auction naman, alam natin, nagbibidding yan, tumataas yung presyo. Ang aim daw ng MIAA, at least man lang daw mabawi itong yung utang, kumbaga, sa parking kasi hindi pa rin daw matiyak hanggang sa ngayon kung mababayaran itong parking fee na ito dahil pinipilit pa rin daw nila makontak yung mga may-ari ng aeroplano, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.